Magandang araw sa bawat isa. Ah, Ngayong umaga, ang pag-usapan natin ay tungkol sa the poor man in the book of Proverbs. Pero bago yan, sandali muna tayong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli sa pribilehiyong ito. Kayo na nga po ang muna magbigay ng wisdom, karunungan upang matalakay itong poor man in the book of Proverbs. At kayo po magkaloob ng mga insight at banal na espiritu, malaya kayong kumilos maging sa mga bawat manonood at makakapakinig nitong lesson na ito about the poor man. Patuloy din, O Diyos, dalangin ko ang kapayapaan para sa bayan ng Jerusalem maging sa kaligtasan ng mga Hudyo. Maluwalhati po kayo, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. So, there are only 3 verses in the book of Proverbs with the word poor man. Yung una ay sa Proverbs 19 verse 22. The desire of a man is his kindness, and a poor man is better than a liar. And then sa book of Proverbs 21:17, he that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. And then another verse, Proverbs 28:3, a poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food. So ang tignan natin ngayong umaga ay yung not only the word poor man but the word poor. Dito sa book of Proverbs, around 30 plus. Diba, there are only 31 chapters and there are 31 verses that 30 plus verses that speaks about the poor. Sa chapter 22 verse 2, it says, the rich and poor meet together. The Lord is the maker of them all. And Proverbs 29:13, the poor and the deceitful man meet together. The Lord lighteneth both their eyes. Sa ating walks of life, sa ating mga tao na may mga nasasalubong, sigurado meron tayong nasasalubong na mahirap, the poor man or the poor. Ang ating gobyerno ay may mga programa patungkol sa paano tutulungan ang mga mahihirap. Pero meron din batas ang gobyerno na hindi ka pwedeng maglimos sa mga mahihirap dahil meron na nga silang programa para sa mga mahihirap. Pero merong mga batas ang gobyerno na hindi dahil batas ay kailangan natin sundin. Kapag ang mga batas ay lumalabag na sa batas ng Diyos, ang susundin pa rin natin ay ang batas ng Diyos. At patungkol sa mga mahihirap, ang book of Proverbs nagsasabi, ang mga mahihirap, they are the oppressed. Kung meron mang mga tao na oppressed, mga taong sila ay hikahos, sila ay walang-wala, yan yung mga mahihirap. At sila rin yung mga mahihirap, sila rin yung kinamumuhian ng kanilang mga kapitbahay o kanilang mga kalapit bahay. Marahil sila lang siguro yung mahirap sa lugar na yon, kaya sila ay kinamumuhian ng mga ibang tao, ng mga kapitbahay. At sila rin yung naaapi
Sila yung inaapi. Dito sa mundong ibabaw na ito, pag ikaw walang pera, ikaw ay kasama doon sa naaapi o inaapi. At minsan nakakalungkot, may mga kapatiran na iba ang trato sa mga mahihirap. Lalo na yung mga kapatiran na medyo umangat na ang kanilang buhay, nakalimutan na nila saan sila galing doon sa pagiging mahirap. At madalas sa mga mahirap, sila yung napaghaharian lagi. Meron ka ba nakitang mahirap siya yung namumuno? Madalas sila yung pinamumunuan, itong mga mahirap. At madalas sila yung pinag-iisipan na masira. Sira na nga ang buhay, mahirap. Sila pa yung pinag-iisipan ng ibang tao na paano sila lalong hihirap. So, ito yung mga mahirap na tao, the poor, na nasasalubong, nakikita natin. Yung iba nga ay hindi natin pinapansin. May kumakatok sa pintuan natin. Minsan sinasabi pa natin wala tayong maibibigay. Pero meron naman tayong maibibigay. Ang Book of Proverbs din nagsasabi, kung meron kang ibibigay, ibigay mo. Huwag mong sabihin bumalik ka na lang bukas at bukas na lang ako magbibigay. Sabi ng Biblia, kung meron ka ngayon, ibigay mo. At ang Diyos naman ang bibigay. Kasi sabi ng Bible, give and it shall be given unto you. Pag nagbigay ka, bibigay din, babalik din sa iyo. So ito yung mga mahirap na tao. Ngayon, paano natin sila itatrato? Itrato natin sila, wag natin silang isang tabi. Wag natin silang kalimutan. Ang sabi nga ng Proverbs, rob not the poor. Biro mo yan, mahirap na, meron pang nagsasamantala sa kanyang pagiging mahirap. Ninanakawan pa siya. Ano pa kaya nanakawin sa kanya? Marahil yung kanyang integridad. Diyan ngayon papasok na hindi dahil mahirap ay may mga tao nagsasabi mga hampas lupa. Yung mga mahirap na yan. Pero alam nyo ba, ang Biblia nagsasabi rin na mas mabuti pa yung mahirap kaysa sa mga sinungaling. Ibig sabihin, hindi dahil mahirap sila, wala silang integridad. Maraming ang mahirap. Hindi naman sinasabi natin karamihan, pero may mga mahirap na ay merong integridad. Hindi pag ang pinag-uusapan ay katotohanan, doon sila sa katotohanan at hindi sila magsisinungaling. At merong mga mahirap na dahil mahirap sila pero lumalakad sila na may mga prinsipyo sa buhay. Namumuhay sila o nabubuhay sila na may prinsipyo. At mas mabuti nga yung ibang mahirap, may pangunawa, kaysa doon sa mayaman, walang pangunawa. At ano nangyayari pag atin silang tinutulungan? Sabi ng Bible sa Proverbs 28, Proverbs 28:27, he that giveth unto the poor shall not lack, but he that hideth his eyes shall have many a curse. Yun, yung mga taong nagpipikit mata na alam nilang merong dapat
tulungan yung mga may hirap, yung mga nagpipikit mata, ano nangyayari? Mas sila pa yung dadatnan ng sumpa. Pero sa mga tao na nagbibigay sa mga mahihirap, sabi diyan, he that giveth unto the poor shall not lack. Hindi sila pagkukulangin. Bakit ba yung mga pilantropo na tumutulong sa mga mahirap, tumutulong sa mga nangangailangan, hindi nauubusan, no? Yung sabi ng talata yung nagbibigay sa mga mahirap, sila ay hindi pagkukulangin. So, yun ang nangyayari kapag tinutulungan natin ang mga mahirap. Sabi pa sa Proverbs 29:7, the righteous considereth the cause of the poor, but the wicked regarded not to know it. Yung mga masamang tao, ayaw na nilang alamin yan, yung mga kalagayan ng mga mahirap, mga mayaman na masamang tao. Hindi na nila inaalam yung kalagayan ng mga mahihirap. Kaya wala silang pakialam sa mga mahirap. Pero yung matuwid ay kanyang binibigyan ng malaking konsiderasyon ang pangangailangan ng mga mahihirap. Tayo na nagsasabi na tayo ay mananampalataya, alam natin may mga tao, meron lang akong kilala pastor. Sabi niya, hindi ako nagbibigay dyan sa mga naglilimos. Hindi ako nagbibigay dyan sa mga mahirap. Pero mo ang Diyos nga ang kanyang paningin nandiyan sa mga mahihirap Tapos tayo nakasumpong ng kaligtasan, hindi man lang natin mabigyan kahit mga kung anong meron tayo na pwede nating ibigay sa kanila. Yung mabigyan natin ng malaking konsiderasyon ng ano yung pangangailangan ng mga mahirap. Yung ibang simbahan, sabi nila, hindi, ang main thing is the main thing, soul winning. Tama naman yun. Pero hindi dahil main thing is the main thing, kakalimutan mo na yung ibang thing. Yung ibang ministry, yung ibang mga nangangailangan. Ang kaluluwa ng tao ay napakahalaga. Pero merong iba, naaabot mo yung kanilang kaluluwa pag inabot mo yung kanilang mga tiyan. Pag nagbigay ka ng kanilang makakain, doon nagsisimula na sila'y makapakinig, matuto, at sabihin ba totoong mga tao ito. Hindi yung iba na soul winning, subalit yung kalagayan ng taong na soul win nila ay hindi nila pinapansin. Alam nyo, pinakamaganda when we approach a person, we approach not only the soul, we approach the total person. Physical, material, emotion, mga emotion nila, at siyempre yung kaluluwa. Kailangan ng kaligtasan. Pero bakit mayroong mga tayong nawi-witnessan natin tapos mamaya mawala? Kasi hindi lang kasi yun ang pangangailangan nila. Marami silang pangangailangan. Dapat i-meet natin lahat yun. Nasa Book of Luke chapter 4 yan, na sinasabi doon sa Luke chapter 4 verse I think 18.
chapter 4 of the book of Luke, chapter 4, verse 18 and 19. Ang sabi do, "The Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and then to preach the acceptable year of the Lord." Sabi dyan, to preach the gospel to the poor. Yung mga poor na yan, they are also the broken-hearted, and they need deliverance. Meron iba dyan alipin ng kung ano-anong mga bisyo. Mahirap na nga, pero puro may mga bisyo. So, kailangan silang ma-deliver doon. The recovering of sight of the blind. Na-lead mo sila sa Panginoon, they receive spiritual sight, pero minsan sila ay bulag. Sabi nga ng Bible, di ba? Merong mga paningin pero bulag. May mga tenga pero walang pandinig. So, ang mga mahirap ay may malaking puwang sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, una, sila ay hindi pagkukulangin, silang mga tutulong sa mga mahirap o magbibigay. Sila yung nagsasabi na bibigyan nila ng malaking konsiderasyon ang pangangailangan ng mga mahirap. At alam niyo ba, si virtuous woman sa Proverbs 31 ay tumutulong sa mga mahirap. Sabi niya dyan sa Proverbs 31:20, "She stretched out her hand to the poor. Yeah, she reached forth her hands to the needy." Kaya, isa sa katangian ng virtuous woman ay bukas ang kanyang mga palad para sa mga mahihirap. At inaabot niya itong mga nangangailangan. So, ngayong umagang ito, nakita natin na hindi lingid sa Diyos ang kalagayan ng tao. Yung mayaman, mahirap, nagsasalubungan yan dito sa mundo. Pero hindi lingid sa Diyos yan, alam niya yan. Maging yung mga mahirap, at minsan na kung sino pa yung mahirap, sila yung madalas na nadadaya, naloloko. Sila yung mahirap na pinahihirapan pa. Sila yung mga inaapi. At minsan nakakalungkot, nasusumpungan pa sa isang anak ng Diyos na namumuhi o naiinis pag nakakita ng mahirap. At yung iba naman, ang kanilang hinahanap ay paano pabagsakin ng mahirap. Mahirap na nga, gusto pang pabagsakin. So, maraming salamat din sa Book of Proverbs, sapagkat nagsasabi rin ng Book of Proverbs na may mga mahirap na may integridad sa buhay. Hindi mo sila kayang bilhin. Hindi mo sila kayang suhulan kahit mahirap sila. Dahil meron silang pinangahawakan na integridad. At mas sila pa yung magsasabi ng totoo kesa sa kasinungalingan. At minsan sila pa yung mas nakakaunawa kesa doon sa mayaman, na dapat mas malawak ang pangunawa. Yung mahirap na nga, pero sila pa yung minsan nasa usumpungan na merong pangunawa. So, huwag natin kalimutan ito.
ang Diyos nakatingin sa kanila. At ang sabi rin ng Biblia, kung meron ka, itulong mo, ibigay mo, hindi yung paaasahin mo pa. Bukas ka na lang bumalik. Merong ganyan eh. Pero ako, hindi ko iniisip kung niloloko ako. Basta ang sabi ng Diyos, tulungan ang mga mahirap. So, bigyan natin ng malaking konsiderasyon yung kanilang pangangailangan. Let's plead for their cause. Sana tayo yung simbahan na merong pagtingin din sa mga mahirap. Hindi lang yung sa mga madali nating makausap. Meron minsan yung mga mahirap, yun talaga kailangan nila ng tulong. Tulungan natin sila. Bukas natin ang ating palad sa pagtulong sa kanila. Sapagkat ang Biblia nagsasabi, hindi ka pagkukulangin ng Diyos kapag ikaw ay tumutulong sa mahirap. Magandang umaga sa bawat isa. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa simpleng mga insight na ito patungkol sa mahirap, the poor man or the poor of the book of Proverbs. Langin ko, O Diyos, na anuman pong mga insight dito na napulot o mapupulot ng mga tagapakinig at tagapanood ay pagkaloob mo po sa kanila para aming tignan mabuti ang kalagayan nitong mga mahirap, sapagkat kayo ay nakatingin din sa kanila. At patuloy din dalangin ko ang kapayapaan para sa bayan ng Jerusalem at sa kaligtasan ng mga Hudyo. Ito, O Diyos, ay amin dalangin may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Gandang umaga po sa bawat isa.